Hi guys, since I just passed the practical driving exam here in Quebec, Canada, now it is my turn to share to you yung mga tips para maipasa nyo rin yung practical driving exam. What's your story? Lights a spark. We're dreamers. Don't care what other people say. So first, kasi may sasakyan na akong dala, hihingan nila ng insurance tsaka car registration, and then may ilalagay silang signage sa taas na caution like that na practical exam ongoing. So, what you're gonna do is focus ka lang sa driving mo, wag mo nang pakialaman yung wag kang kabahan sa mga kasunod kasi alam nila na nag-e-exam ka. So, focus ka lang sa driving mo. Unang-una, yung tinanong sa akin ng evaluator ay i-on ko muna yung vehicle kasi ikakabit nga yung signage, and then i-check ko yung flasher. Hindi pa siya nakakapasok, sa labas pa lang siya. Check the flasher. Tapos yung left, right na flasher, tapos yung sa likod, tapos yung pang-beep dito. And then, after that, pag titingnan niya kasi yung sasakyan kung okay, baka kasi may sira-sira, ganon. So, pag okay na, sa tingin niya na okay na yung sasakyan, papasok siya sa loob, katabi mo lang siya. And then, ang bait na sa akin, kasi may dala siyang papel, tapos tuturuan ka niya ng mga tips kung ano yung mga i-check niya. Halimbawa, so pag magte-turn right ka, visual scanning, left, right, and then blind spot. So pag titingnan mo yung sa blind spot, kailangan exage ka. Yun yung technique, yun yung maibibigay kong technique. Tapos nagsuot ako ng sombrero. May sombrero ba ako dito? Wala akong sombrero. So yung technique naman doon ay magsuot ka ng sombrero para nakikita nila yung galaw ng ulo mo kung pag ganun ka, pag ganun. Kasi yun naman yung binigay na tip sa akin ng pinsan ko. Kasi tingnan mo, pag mag-check ka, pag ganun lang, wala, bagsak ka, kailangan ganito, ganun, tapos blind spot, ganyan. As in, exage. Tapos pag nag-turn left yun, pag nag-turn right naman, left pa rin, scanning, ganun. Tapos, blind spot yung sa second window. Kasi, kailangan mong i-check yun paano kung may paparating na mga naka-bike or mga naka-wheelchair, may naglalakad. Yun yung purpose nun kung bakit mong i-check yung blind spot. Buti na lang yun sa akin, nung that time na yun ay umuulan. So, walang masyadong nagbabike. At saka tip na rin, kailangan mo mag-take ng exam during spring. Basta yung wala na yung snow. Kasi nga, pag nag-take ka ng practical exam na nagsusnow, ang hirap, hindi mo makikita yung line. Tapos, yung downside naman pag nag-take ka ng summer, madaming nagbabike. Yun, so, kailangan i-check mo din yung, check mo din yung time. Yung sa akin kasi, Tuesday na tanghali. So, walang masyadong sasakyan, walang masyadong nagbabike kasi umuulan nun. Yung sa highway, may maximum limit. Sasabihin naman niya kung ilan yung limit. And then, yung sa are means stop, na kapag may nakita kang signage na yun, kailangan mo mag-full stop. I-re-remind ka naman niya. So, yun nangyari sa akin, pagbaba pala ng parking, boom! Baba pala ng parking, boom! Nabangga ko ata yung shoulder. Oh my gosh, tas nagsulat ulit siya. Ibig sabihin, may deduction na naman yun. So, nakita ko, ayan, paikot-ikot kami. So, magbibigay lang siya ng instruction. Sasabihin lang niya, next street, turn right. Next street, turn left. Gaganon lang siya. So, hindi mo na kailangang sumagot. Pag ganon, sasabihin lang niya, just focus on driving. Wag mo lang daw siyang sagutin kung, halimbawa, nagsabi siya ng turn right. Hindi ka na, you don't have to respond for that. Dun sa town, sobrang tagal namin, mga 30 minutes. And then, pumunta kami sa highway. Pag masyadong mabagal, sasabihin niya, bilisan mo, ganon. 50 dito yung max. Tapos, bibilisan mo lang. Basta yung technique doon, wag kang mag-exceed sa speed limit. Tapos, meron siyang kinakabit na salamin para nakikita naman niya yung sa paligid. And then, after that, yung sa highway, yung sa akin naman, pag nag-change lane, ito naman yung turo niya, bago ako mag-change lane, kailangan visual scanning, ganun. As in, exercise talaga ako, ganun. Tapos, saka ako nag-signal, and then scan ulit, tapos lipat na. And then, ano pa ba?
Tapos ayun, may isa akong violation eh. Kasi yung sa are, di ba kailangan mo mag full stop. Yun sa akin, yung ginawa ko, dire-diretso ako. Kasi nag-slow moving ako. Kasi gusto kong i-perfect yung pag-turn ko. So, na-out of focus naman ako dun sa are. Ayun, isang sulat na naman siya. Lagi, so, feeling ko talaga, bagsak talaga ako. Kaya parang dinog show ko na lang. Bahala na to. Edi magre-retake na lang ako. Ganun na lang para hindi tayo masaktan. So, pagdating namin dun sa parking, sa harap lang ng SAAQ na office or yung parang LTO, yung ginawa ko naman dun is reverse parking. Sa reverse parking, tinuruan naman niya ako, yung may magbibigay siya ng tips na pag reverse parking, pag nakapeso ka na, stop. Tapos, signal light kung saan ka magpa-park. Halimbawa, yung sa akin kasi sa right. So, magsisignal light ako sa right. And then, pag nakapeso na ako, visual scanning. And then, aatras na ako. Pag nag 45 degrees, visual scanning ulit. Tapos, ganito yung pag-park. Hindi ka pwedeng nakatingin sa monitor kahit nakikita mo yun sa likod. Kailangan ganito, nakahawak ka dito sa passenger seat. Tapos, yung isang kamay dito. Tapos, dapat nakaganon. Yung nakikita mo sa likod tsaka blind spot. Tapos, as in gano. Ganyan. From time to time, nag-visual scan ka. So, ayun lang. Yung mga tip ko sa inyo. Kailangan mo lang talagang i-exage lahat. Number 1 is yung visual scanning. As in, ganun talaga, ganun. Ganun, totoo yun. Hindi yan, hindi yan joke-joke. Yung mga napapanood nyo sa TikTok, totoo yun. Kailangan mo talaga i-exage. Tapos yung pangalawa, speed limit. Kailangan, pag 80 yung max limit, pag 80 yung max, kailangan doon ka lang sa 70 or 75, okay na yan. Kapag nasa residential naman, yung max doon is nasa 30. Yung ginagawa ko nasa 20-25. Yun lang. Sa medyo highway, may 50 naman doon. So, 40-45, doon ka lang. And then, ano pa ba yung mga tip ko? Yun lang. Tapos, mag-brake ka na din. Try natin mag-drive ng actual. So, before that, kailangan mong i-check yung driver's license mo. So, ayan, dala-dala ko naman. Ayan. Before ka mag-start, mag-drive, kailangan mo visual scanning. Tapos, signal light kung saan ka pupunta. Yung sa akin, sa right. So, yung gagawin ko ay check ko muna dyan. Tapos, blind spot, tapos diretso na. Siyempre, huwag mong kalimutang mag-pray. Yan. So, yung paa mo, palalaysag. Bago ka tumawid, signal ulit. Magte-turn left ako. Check. Okay, paparating. Pwede na. $40 dito. So, minimaintain ko lang yan sa 40. Stricto sila dito, guys, sa mga speed limit. Ayan yung speed limit. Yan. Tapos, sa unahan yan, merong are. Yung sinasabi kong, pag sa English yan, ibig sabihin stop. First come, first go yung dyan naman. Yan, nakikita nyo are. So, magsisignal na ako sa right. And then, mag-full stop ako. Yan, full stop before sa line. So, ako yung nauna, kahit napaparating yan, ako pa rin. Mauna. So, yan. Hintay lang tayo. 50 naman yung max dito. Talagang sinusunod nila yung mga signage dito. Yung sa are, may 4 sa 4 corner kasi yan. Minsan, sa isang side lang. So, you have to be mindful for that. Kapag may tumawid na babike or mga tao, kailangan mo talaga silang pagbigyan. Sila yung priority. Ayan. Ayan naman, yung nakikita nyo yung light na yan, na kulay green, nagbi-blink-blink. Ibig sabihin, kami yung priority, ikaw yung priority na mag-turn left. Ayan, kasi may pasingit-singit yan. So, alalay ka rin dyan. 50 max dito. So, kailangan sundin natin. Maging
Tawaran tayo dito. Ayan o. So, dire-diretso lang tayo. Check lang. Paako na sa preno na para malalay signal. Vlog pa kasi niya. So, ayan, magpapark ako. Signal ulit. Kaso wala akong parkan. Ano na. So, diretso tayo. Parallel parking yung gagawin ko. Kailangan ko na sa likod. Yan, visual scanning. Okay na, nasa bahay na ako. Ay, ito pa pala. Kasi nga, di ba sasabihin sa'yo ng evaluator na ilagay mo siya sa parking? Yan. Diretso mo na yun sa parking. Tapos ito, park. Yan, tapos bababa siya. And then, bago mo kunin yung susi, ay bago ka magtanggal ng seatbelt, i-off mo muna. And make sure na nakasarado yung mga bintana. And then, ayan. Pwede mo nang tanggalin yung seatbelt mo. Tapos sasabihin niya, congratulations! Ayan. Drive safely, guys! And see you here in Canada. Please, update na kayo sa iPumps. Sa iPumps lang yan. And if you find this video interesting, please hit the like button and subscribe. And bye for now!